Okay, so isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At ngayong gabi po ay magkakaroon tayo ng isang maginong pag-uusap sa pagitan po ng ating kapatid na si Brother Edwell o Ortalesa ng Seventh-day Adventist at ang kapatid natin na si Brother James Orenciata ng Baptist Church. At sana po ay i-share natin yung ating live at ang kanila pong topic ay which is the Lord's Day, Saturday or Sunday. Ayan. So, hinihiling po namin na again, pa-share po ng ating lives at comment lang po kayo dyan sa ating comment section para sa debate na ito. So, syempre, simulan na po natin ito. At bago nga po pala natin simulan ang ating debate na to, ayan, bibigyan po natin ng isa po muna isang minutong pagpapakilala ng kanilang sarili at ano ang kanila pong titindigan sa isang pag-uusap na ito. So unahin po natin yung ating first speaker na si Brother Edwell ng Seventh-day Adventist. Brother Edwell, 1 minute. Well, Start now. magandang gabi po sa lahat po natin mga kaibigan at salamat din po dito sa ating In Defense of the Truth at siyempre sa ating moderator. At dito po ay makakatiyak po tayo na maganda ang laban, patas ang laban. At sana po mga kapatid, mga kaibigan, sa mga nanood ngayon, ito po si Brother Ed Ortalesa at titindigan ko ang The Lord's Day ay siyempre Saturday base po sa Biblia at mga referensya. Back to you, moderator. Okay, so maraming salamat kapatid na Brother Edwell at syempre sa ating second speaker na si Brother James ng Baptist. 1 minute, Brother James, para sa pagpapakilala at ano ang iyong titindigan sa debating ito. Start now. Thank you po, no. Yeshua Mashiach Hugadol Elohim Emet, Yan Shem Elohim. Shalom to everyone, no. Salamat sa ating Diyos na siyang bumubuhay sa atin. At salamat din sa accommodation ng platform na ito. I did not expect na dito yung magiging debate, but thank you sa inyong time at sa effort po ng admin at ng page. At sa ating kapatid sa Brother Edwell, thank you din po. And by the way, my name is James from Baptist OBFD. Ako po ay, I think second speaker ako. Tututol ako doon sa paksa namin na ang alin daw yung Sabat, Sunday ba siya or Linggo. So I will be standing in behalf of Sunday as worship, no, day of worship. Pero sa kanya ay Sabat sa kanya. Yan. So yun po yung topic namin. So nawa doon sa mga nanonood will be education doon sa debate na ito. And this is not intended to insult everybody or anybody, but educational lang yung ating dito, habol. Yun po. Okay, so thank you so much, Brother James ng Baptist Church. So, syempre, narito po at babasahin natin ang ating rules na ating gagamitin po sa debate na to. So, syempre, ito ay magiging pamantayan natin para sa isang maayos na pag-uusap na to. So, number 1, so makinig po tayo. Again, number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ng moderator ng next question. So number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical bago muna magpaliwanag nang hindi lalampas po ng 20 seconds. So number 3, kung hindi niya sasagutin ng tanong, magkakaroon siya ng 10 seconds na pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot sa tanong. So number 4, sagutin ang tanong ng naaayon sa tanong. So number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung itinanggi niya ay automatic next question. At sa rebuttal, doon na lang pwedeng itanong ang lahat. So number 6, ang debater po na makatatanggap ng 2 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina at babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras sa pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto sa kanyang ang tinatanong kung siya po yung paglalapatan. At number 7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaaring
paliwanag. Isang objection lang at hindi po sunod-sunod na objection. And no objection during final conclusion. So number 8, ayan, hindi po pinapahintulutan ng physical na atake at mga pagmumura na nakasanayan. Kasama na dito ang out of topic. So again, ini-emphasize ko po itong number 8 na to at bilang moderator nyo po ay sana po ay iwasan natin yung mga unnecessary words katulad po ng mga personal na pag-atake ng bobo, tanga, gago, walang utak, mahina utak, parang mga words na provoking po ay iwasan po natin yon. At ito po ay hindi po makakatulong para tayo ay makaakay ng tao at hindi rin po ito nakakatulong para sa pagpapaliwanag ng ating pinananampalatayanan. So okay po tayo dyan. At number 9, no challenge question. Ang mga tanong na kung nabasa ko, paano kung mabasa ko, ay hindi po papayagan na maitanong. So number 10, ito lamang po ang iiral sa patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So, amen po ba? Agree po ba ang both debaters? So, Brother Edwell? Yes, Mayor. Oh, yes. Yes, Moderator. Okay. Yes. So, Brother James, agree po ba? Yes po, Yes. Ms. Nance. Agree, Moderator. Okay. Thank you so much. And syempre, simulan na po natin ang ating debate na to at isang maginoong usapan na to. So, ang ating pong first speaker, so again, ang topic po natin ay which is the Lord's Day, Saturday or Sunday. Ayan. So, ang ating pong affirmative or ang ating first speaker ay si Brother Edwell ng SDA, syempre. So, mute muna kita, Bro James, no? So, kung ready ka na po, Brother Edwell, unmute ka po. Then, 10 minutes para sa iyong unang tindigan. So, 10 minutes, time start now. Well, thank you very much, Sister Moderator. Usually kasi lalaki moderator eh. Nanibago ako nito. Thank you very much sa ating magandang moderator at sigurong lahat tayo panalo rito eh. Sa gabi ito. So mga kaibigan, atin pong patunan ngayon, no? Ang atin pong paksa ay which is the Lord's Day, Saturday or Sunday. Siyempre Saturday po yan. Yan po ang tatayuan ko, no? Na ang Saturday or Sabado ang siyang araw ng Panginoon. Well, ang unang talata po, siyempre nakabase po yan sa Revelation 1:10. Ang sabi rito mga kaibigan, ako'y nasa Espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak. So, basahin ko rin naman sa English, ganito po, King James Version. Berito, I was in the Spirit on the Lord's day and heard behind me a great voice as of a trumpet. So, mga kaibigan, ito po ay malinaw po ito na ang Lord's Day ay Sabat o kay Saturday sa ating kapanahunan. Well, meaning, itong pag sinabing Lord's Day, Lord's, it is a possessive case, no, na ibig sabihin merong pagmamay-ari na ang araw na ito ay pagmamay-ari ng ating Panginoon. Ngayon, ang tanong, anong araw nga po ba ang inaangkin ng Panginoon nasa Kanya? Well, atin pong basahin mga kaibigan, ang Matthew 12:8. Tama ba ako? Matthew 12:8. Ang sabi po dito, okay, Matthew 12:8. Sabi po rito mga kapatid, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Sino po ang anak ng tao? Wala iba po, si Kristo po yung anak ng tao. At sinabi rito, ay Panginoon ng Sabado. So, ibig sabihin mga kaibigan, ang araw na kung saan si Kristo ang Panginoon, ang araw na pagmamay-ari ng Panginoon ay walang iba kundi Sabado. Sabat, di ba? So ngayon, dito pa lang po,
tayo na po yung ating tindig na ang Sabado ay ang araw ng Panginoon sapagkat na siya ang Panginoon nito, di ba? Dagdagan pa natin ang talata mga kapatid. Exodus 20 verse Exodus 20 verse 10. Ito po ang sinabi mga kaibigan, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Malino, what is the day which God claimed to be His? The Sabbath day, no? So, Sabbath day. Ulitin ko, tapusin ko sa pagbasa. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. So anong araw po ang inaangkin ng Panginoon at anong araw yung para sa Kanya? Sabat po, yung seventh day. No, seventh day. Yun po ang Sabat. Obviously ngayon, hindi pa na naman nabago, na ang seventh day ay Sabat or Saturday, Sabado, sa ating kapanahonan, hindi pa rin naman nabago. Maliban lang kung babaguhin na ito. But Biblia at Biblia, mga kaibigan, marami tayong patunay na talagang ang seventh day ay Sabat at ito ang araw na inangkin ng Panginoon na sa Kanya. Therefore, and Revelation 1:10, the Lord's Day is walang iba, kundi talagang ang Sabado o kaya Saturday, seventh day, mga kaibigan. Well, dagdagan pa natin ang talata. May talata pa po tayo may dagdag. Ito po sa Isaiah 58:13. Isaiah 58:13. Atin pong basahin dito, mga kaibigan, ang dagdag pa na patunay na ang Lord's Day ay Sabat. Okay? 13:58 ng Isaiah, ang sabi rito, if thou turn thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day. Ano po kamo yung holiday na inangkin ng Panginoon? My holy day, the Sabbath. And call the Sabbath a delight. The holy of the Lord, honorable, and shalt thou honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words. So ito po mga kaibigan, malinaw na po sa mga talatang ito na wala pong iba na ang Lord's Day ay Sabado po yan, mga kaibigan, base po sa talata mga kapatid. So ngayon, sa panahon ni Juan, kailan ba isinulat ang aklat ng Revelasyon? Approximately mga kaibigan, base po sa mga pag-aaral ng mga scholars dito, na pinasusulat mga anyo 90. So wala pang umeera na Sunday as Lord's Day sa kapanahonan ni Juan. Therefore, it refers to the Sabbath day, the seventh day, the day which the Lord blessed, hallowed, and rested, mga kaibigan. So, wala po tayong ibang pagbabasehan, mga kapatid. Well, magbasa po tayo ng mga ibang mga referensya. Ito po ang referensya natin, mga kaibigan. Mabasa po natin dito po sa... Saan na ba yan? Mula po sa... Itong... Ito po. Mula po sa Remedy. Remedy Bible, no? The Remedy New Testament. Ang sabi po rito, mga kapatid, God and the message of Jesus. Okay. Revelation 1:10, sabi rito, on the Lord's holy Sabbath day. Oh, malinaw po ito. I was filled with the Spirit,
And I heard a voice behind me, clear and sharp, like the report of a trumpet, that said, write down what you see and send it to the 7 churches at Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. So mga kaibigan, malinaw po ang tala ng banal na kasulatan na ang Lord's Day ay Sabbath, God's holy day. Kaya ganon po mga kapatid kakompleto, kakongkreto ang ating tayo na this Lord's Day is the Sabado, the Saturday, mga kaibigan. Well, yan po mga kaibigan. At sa panahon ni Pablo mga kaibigan, Sabat po ng Sabat si Pablo, ano? Marami po tayong mga talata. Well, dagdagan natin. Meron po tayong oras, ano? Okay, meron po tayong oras mga kaibigan. Tingnan po natin sa Gawa 13:42 bilang pandagdag na lang ito kasi anyway, naitayo ko naman ano, kaya lang meron po tayong oras Kaya pakinabangan na lang po natin tong oras na ito. Gawa 13:42, ang sabi po rito mga kapatid. And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. So mga kaibigan, etong si Pablo, siya po'y nagsalita doon, nag-sermon. At pagkatapos na, yung mga hintil ay nakiusap na ang mga salitang ito ay sasabihin mo sa sunod na Sabat. Well, mga kaibigan, kung ang Lord's Day ay Sunday na, sana, sabi ni Pablo, ay bukas na lang. Sunday. Yun na ang tamang Lord's Day. Pero mga kaibigan, hindi po gano'n, no? Sabi nito sa 44, and the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of Okay, God. time is up. Okay, so maraming salamat po Brother Edwell ng Baptist para sa kanya pong unang tindigan. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating cross-exam ng ating negative side. So meron po ako ditong 20 minutes para sa pagsagot at maririnig nyo po yung aking timer. So kung wini-wave naman niya po ay hindi nyo po siya maririnig. So 7 minutes para sa iyo Brother James. Bro Edwell, maraming salamat sa iyong pagpresenta. Ang una ko pong tanong sa inyo, handa ka na po ba? Yes, handa na Alright. Paki-confirm yung binasa mo kanina, Revelation chapter 1 verse 10. Tama ba ako? Yes, Revelation 1:10. Iyan naman ang paksa natin, di ba? Lord's Day. Okay. Alright. Thank you. No? Based doon sa Revelation 1 kanina binasa mo yung Remedy Bible, no? Ano po bang nakalagay doon letra por letra, bro? Sa may nabasa ba ako doon Saturday, letra por letra, Saturday? Meron o wala? Sagot, 20 seconds. Okay, meron na ba sa Sabbath day? The Lord's Holy Sabbath Day ang nababasa, Okay, Brother time James. post. Yes, time post. Yes, objection. Try ko lang mag-object. Yes. Try ko lang mag-object. I did not ask kung meron ba akong mababasang Sabat. It's not that. I did not ask you kung Sabat ba na letra. I am asking you, meron ba akong mababasa doon na salitang Saturday? Hindi Sabat tinatanong ko, Saturday. Saturday, Saturday. Yun ang objection ko po. Meron ba akong mababasa ho doon na letrang katagang Saturday? Meron o wala? Okay, merong Sabat, bro. At ang Sabat ay Saturday po yan sa ating kapanahonan. So, yun po ang sagot natin na ang Sabat ay Saturday sa ating kapanahonan na Lord's Day ay Sabat. Okay, next question tayo. Next question. All right, thank you so much. Next question. Do you have the expanded Bible translation, bro? Can you read that Revelation 1:8
in the expanded Bible translation. Can you do that for me? Favor lang. Favor lang, bro. Favor lang, bro. Can you read Revelation 1:10 sa expanded Bible translation? Bro. Sagot. Okay. Mr. Moderator, object tayo doon. Okay, time post tayo. Yes, objection po, brother. Well, wala sa time ko, wala sa part ko na babasa, no? Siya ang babasa kung gusto niya. Okay. So, Request. bali Okay, ganito request, po. sige. Okay, bali ganito po, brother. So, ano lang po natin, yung kanyang question. So, ang una niya pong question ay kung meron po kayong expanded Bible. So, tanong ko lang din po kung meron kayong expanded Bible. So, Okay. Meron po, pero hindi ako babasa niyan. Ayoko. Tatanggi ko na hindi ako babasa. Siya magbasa. okay. So, Brother James, meron ka bang objection? Sige, I will be the one to read, Mr. Moderator. I'm sorry, Miss Moderator. I will be the one to Okay. read na lang. Okay, so next question na po tayo. So sa lahat po ng ating mga hindi sabi doon sa ating rules and regulation, kung hindi niya man niya po ito sagutin, doon tayo sa rebuttal, okay? So next question po tayo. Brother James, okay, time resume. Next question. Okay, thank you. Babasahin ko lang, no, bro. Alam ko meron ka dyan expanded Bible. Sundan mo, ha. Babasahin ko sa'yo. Tapos tatanungin kita kung sang-ayon ka. Okay, ito nakalagay sa expanded Bible, Revelation 1:10. On the Lord's Day, probably a reference to the first day of the week, Sunday, when Christians met for worship. Question, agree ka ba dyan? Yes or no? No. Di po yan. Sunday. Sapagkat wala pang Sunday Lord's Day sa kapanahonan ni Juan. Okay, next question. Okay, thank you so much. Next question. Yun bang ikawalong araw? Kasi 'di ba ang Sabat ikapitong araw. Yung Sabat na Sabado ikapitong araw. Tama ba ako? Siyempre, Sagot. Sabat, ikapitong araw, Sabado. At yun ang Lord's Day na tinutukoy ni Juan. Okay, next question. Okay. So kung ang Sabado o Sabat ay ikapitong araw, ano naman ang ikawalong araw? Ano ang ikawalong araw? Well, kung Sanlinggo, Brother James, ang pagbabasihan, Sunday. Kaya lang, Sunday. yung tinutukoy mo ikawalong araw niyan, hindi po yan 8th day of the week yan eh. Kasi 7 araw lang talaga Sanlinggo at sa kapistahan niya ng mga Hudyo na meron silang feast. Okay, time is up. Next question. Time is up. Next question. Okay, okay. So ang sabi mo ang ikawalong araw, Sunday. Kino-confirm ko sa iyo, ha. Ikaw na kino-confirm ko lang. Ang sabi mo ang ikawalong araw, Sunday, hindi Saturday kasi ang Saturday ikapitong araw. So ulitin ko yung point mo. You mentioned, you admitted word for word ng ikawalong araw, Sunday. Sunday. Now, ang question ko, kung ang ikawalong araw ay Sunday, kung mababasa ng ang ikawalong araw sa Old Testament ay Sabat, meron ba kung mabasa? O wala? Sagot. Sagot. Ang sinabi ko kanina, kung ikawalong araw ng Okay, time Sanlinggo. Time pause tayo. Yes, objection. Yes, objection. Wala kang audio. Wala kang audio. Wala kang audio, Brother James. Sound? Rinig mo? Yan. Naglo-lose yata yung ano mo. Hello, hello? Hello? Yes. Okay na. Okay na? Okay na. Okay. Yes, Okay. Thank you. clarification or objection? Yeah, the reason I did object kasi gusto ko yung diretso yung sagot niya. Kaya magpaliwag nila siya after na categorical. Ang categorical kasi tinatanong ko sa kanya, kung ang ikawalong araw ay Sunday, base sa sinabi mo, meron ba akong mababasa ng ikawalong araw sa Old Testament? Sabat, meron o wala? Yun lang. Miss Okay, Moderator, yun po yung ano okay. ko sa kanya. So
Nakuha po ba yung tanong, Brother Edwel? Nakuha po yung tanong? Yes, nako ako. So, sasagot na po Mayroong kayo? pang 8 araw. Kaya lang, hindi yan pang 8 araw na Sanlinggo. Pang 8 araw yan ng kanilang kapistahan, Brother James. Hindi po Sanlinggo yan. Ayan. So, Okay. okay na po. Next question. Tanong. Next question. Okay. Basahin ko dito. So, okay. Parinig na? Yes. Okay na po. Okay. Okay. So, babasahin ko dito, no? Leviticus 23:39. Okay. Gayon din sa ika-5 bilang araw na ika-7 buwan, kapag niyong tinipon ang bunga ng lupain, ipagdiriwang niyo ang mga kapistahan ng Panginoon sa loob ng 7 araw. Sa loob ng 7 araw. Ang una at ang ika-8 araw ay Sabat. Tama ba to ng ika-8 araw ay Sabat? Tama ba? Yes. Sagot? Ika-8 araw yan ng kapistahan, hindi Sanlinggo, Brother James. Ika-8 araw ng kanilang kapistahan, hindi po yan ika-8 araw na Sanlinggo, of which wala po talagang pang 8 araw na Sanlinggo. Sa kapistahan yan, pang 8 araw, Sabat. Hindi po yan linggo eh. Okay. Next question. Next question. Okay. Alright, alright. So ngayon, salamat sa sagot, no? Next kong question sa inyo. Eto pa. Ilan na lang oras na titira, Miss Moderator? Okay, 1 minute and 19, 17, 16 seconds. Sige, tanong. Okay. Meron din ba akong mababasa, Brother Edwel, nasa ika-8 araw, which is sabi mo, Sunday, ay merong mababasa sa Old Testament na ito ay banal na pagpupulong. Meron ba akong mababasang ganon? Sagot? Yes. Mayroon kang mababasa nga, ika-8 araw ng kapistahan nila, pero banal na pagpupulong. Pero yung araw mismo na ika-8, hindi po yan banal. Ang banal doon, yung pagpupulong Holy Convocation, Brother James. Hindi po yung Sunday na pang-8 araw ang banal. Yung pagpupulong doon, ang banal. Okay. Okay. Next question. Okay, salamat Mr. Edwel. Next kong question. Dito ho, sabi dito sa Biblia na Contemporary English Version, sa John chapter 20 verse 19. No? Ano pong araw ang mga apostol Okay, so nagtipon time is sa up. Rome? Time is up. So, pasensya na, Bro James, Wala inabot. na. So, ayan. So, dyan po nagtatapos ang ating cross-exam ng ating negative side sa ating Brother Edwel. So, dako na po tayo sa stand ng ating kapatid na si Brother James Orenciada ng Baptist. So, kung ready na po si Brother James para sa kanyang 10 minutes na tindigan. So, Brother James, ready ka na? Okay, so 10 Thank you so minutes, much. time start now. Okay, okay. I'm edible po, no? Naririnig po ako? Okay. So, thank you so much po, Ms. Moderator at Brother Edwel. So, yun po, no? Sabi niya na hindi daw ang ika-8 araw, hindi daw to yung 8th day. Pero kung babasahin natin ang Leviticus chapter 23, verse 36, nilinaw dyan eh. 7 days ye shall offer an offering made by fire. 7 days. No? 7 days. Binanggit. On the 8th day shall be an holy convocation unto you, and ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. It is a solemn assembly. 7 days, Brother Edwel, binanggit. Ano ba yung 7 days? Isang linggo yun. Pag sinabing 7 days sa Hebrew calendar, isang linggo yun, Brother Edwel. Binanggit dyan, 7 days ye shall offer, bigyan kita ng
referensya. Leviticus 23 verse 36. I-take note mo. Oh. 7 days. Ang 7 days, isang week yan. Hindi 2 week yan, Edwell. Sa Jewish calendar. Sa 7 days na yon, sa 8th day daw noon, holy convocation unto the Lord. It is a solemn assembly. Yeah. Ye shall do no servile work therein. Oh. Malinaw. Nasa 7 days pala, ang ikawalo doon, Sabat. Huwag mong sabihin sa akin ang ikawalong araw, Sabado. So, Edwell. So, ginamit niya kanina ang remedy, tinanong ko siya, nagsinungaling siya eh. No, I'm not offending him, but I'm exposing the lies behind the argument. No, I'm not insulting him, but I can do the right to say na nagsinungaling siya kasi nagsinungaling. I asked him doon sa Revelation Okay, chapter Mr. 1 verse Moderator. 10, kung meron ba kung okay. Yes po, Brother Edwell. Hindi ba wala tayong personal attack? Okay. Bawal ba Yes, yun? yes po. Yes, ma'am. Sana naintindihan ako. Tama. Nakamute po pala kasi ako kanina. So, Brother James, so again, ini-implement po talaga natin dito sa ating platform yung ating rules number 8. Bawal po tayo magsabi ng mga provoking words at yung mga medyo Sige. attack po kasi maraming mga kaluluwa yung nakikinig sa atin. Hindi ito nakakatulong para sa pagpapaliwanag ng ating pinananampalatayanan. Okay po ba tayo? Okay ba, Brother James? All right. So, Okay. thank you. So, 7 Yeah. minutes and 28 seconds. So, Perfect. Brother Edwell, sorry po. So, nakamute po pala ako kanina. 28 seconds. So, time, resume. Yeah, so there was an argument mistake, no? He said na meron dong Saturday doon sa remedy version. When I read the remedy version, there's no word Sunday there. It said Sabbath day. But in the expanded Bible na ayaw niyang basahin kanina, and I read it a while ago, then we found that what is stated there is Sunday. Then he became denial. So he then suddenly denied the Bible. Na nakalagay doon sa expanded version, let me read again. Revelation 1:10, expanded Bible, on the Lord's Day, probably a reference to the first day of the week, Sunday, when Christians met for worship. So they met on Sunday or on Sundays for worship. Meron akong mababasa letra por letra mismo. Ikaw, wala kang nabasa letra por letra, Sabado. Sa Christian era, wala. Ginamit pa niya si Paul. Wala ka namang nabasa doon. Si Paul kept the Sabbath and he worshiped in the Sabbath. Wala. Dagdagan ng Bible. Ang sabi lang doon, nag-preach siya doon ng gospel sa mga Hudyo. Kasi yung mga Hudyo, hindi naniniwala kay Jesus Christ as Messiah. Pero wala kang mababasa doon that he did worship inside the Sabbath. Wala. So dito pa lang nakita natin his argument are totally destroyed in the first question. No? Basag na basag yung kanyang argument and he denied the Bible. And he also admitted that the 8th day is Sunday. Siya na mismo nagsabi ng 8th day Sunday, then 8th day has a Sabbath. There was a command in the Old Testament that the Sabbath has also been commanded on the 8th day, which is according to Edwell Orteleza, it is Sunday. But it is not Sunday according to him. He rejected again, he contradicted again himself that it was not Sunday because it is just based on the calendar. I don't know what he was talking about. Pero very clear doon sa Leviticus 23 na yun ay 7 days. Walang ibang 8 days sa 7 days, Edwell, kundi ang linggo. Kung nag-aral ka po ng calendar ng Jewish, 7 days lang po yun hanggang Sabado. Noon, yung first day noon, yung first day noon,
kung i-count mo siya ng continuous, 8th day na yun, considered 8th day yun. Yun yung totoo. Na which is sa atin, ng mga Kristiyano, yun ay linggo. Kasi tapos na ang 7th day eh. Kung magi 8th day na, linggo yun sa atin. So, lahat ng presentation niya sa una ay nagiba kasi siya naman din ang umamin na ang 8th day ay Sabbath. Okay? Let us read again the Leviticus, no? Para ma-refresh natin. Na pinalusot niya na hindi daw to Sunday. But very clear, 7 days you shall offer an offering made by fire unto the Lord. 7 days. That is 1 week in Jewish calendar. Then on the 8th day daw, doon sa 1 week na yon, 7 days, sa 8th day daw noon, convocation. Holy convocation unto the Lord. Paano mo ipalusot yan? Paano mo sabihin hindi yan linggo? Ano ba ang 7th day? Sabado. 8th day daw, holy convocation. 7 days lang nakalagay dyan. Alangan. Di sana sinabi dyan, 16 days, 15 days. Ang sabi dyan, 7 days, 1 week. Nagiba ka, kinontra mo yung Biblia. Yun ang masasabi ko sa presentation mo. Although you have a great presentation, but when it comes to the truth, at kung ako ang makaharap mo, I'm not boasting, I can easily expose the wrong argument behind your presentation. And you also use 58 of Isaiah, which is not about Christians, it's about the house of Jacob in verse 1. House of Jacob. Which is mali ka, hindi ka naman house of Jacob. House of Jacob ka ba? Malakia chapter, binanggit mo, ang Exodus, na Sabbath, wala man nabasa, it was mandated to Christians. Very clear in chapter 4, it was commanded to all Israel. Por ng Malakay. Sa Horeb, at sa Horeb nila yun nakuha ang Ten Commandments base sa Deuteronomy chapter 15 sa Mount Horeb. Tapos yung Sabbath binigay doon at yun daw ay for all Israel. Hindi ka naman for all Israel. For all Israel ka ba? Wag ganon. No, wag nating ipagpatuloy yung mali. Doon tayo sa kung ano yung sinasabi ng Biblia. Bigyan natin ng tamang pag-divide. So wala na siyang ibang nirepresenta, lahat yun bali, no? Matthew 12:8, Panginoon ng Sabat, na it doesn't say there na mag-Sabat mga Kristiyano, wala. He was talking to the Pharisees na against doon sa hindi pagsabat ng mga disciples niya. Kasi mas Panginoon si Christ kaysa sa ang tao magpailalim dun sa Sabat, mas higit si Kristo eh. So hindi sila obligado magsabat because Jesus is the Lord of the Sabbath. Bakit magpapasubjugate sila sa Sabbath? May mas dakila pa sa Sabbath. And you could not read there that it was referring to the Christians na dapat nagsabat sila doon agad. Hindi nga nagsabat yung mga disciples niya doon. Kaya nga ginambala sila doon eh. Kasi hindi nagsabat yung mga alagad niya. Mali ka doon. Ano pang gawa? Okay, na-correct na natin siya dyan. So, na-correct natin siya yung mga verses na ginamit niya. Revelation 1:8, mali ang kanyang interpretation. It did not say Sunday there. Matthew 12:8, it doesn't say na Christians should worship on Sabbath in the synagogue. Exodus 20:10, it doesn't say 7th-day Sabbath to Christians. No. It refers to the law of Moses given to all Israel in Horeb. Maliban na lang kung may mabasa ka doon na yun ay mga Kristiyano. Yun, no? So, he produced 5 verses which has nothing to do with the Christian era worship. And he sided my argument that the 8th day is Sunday, and there is in a certain verse in the Old Testament that the 8th day is the Sabbath day. Thank you for admitting that the 8th day is Sabbath day. And how can you refute Leviticus 23:33 that it talks about 7 days? Sige, palusot mo 'yun. So I have lots of argument pa. I will go to the historical argument later. Alright. Okay, time is up. Yan. So maraming salamat, Brother James. Yan po nagtatapos ang kanyang unang tindigan para sa
topic po na ito ng which is the Lord's Day, Saturday or Sunday. So kung ready na po si Brother Edwell para sa kanyang cross-exam ng 7 minutes. Brother Edwell? Okay. So, sound check po tayo. Brother Edwell? Yes, ready. Okay. Ready So, tayo. ready na po ba? So, 7 minutes? Yes, ready. Time Oh. start now. Tanong. Okay, Brother James. Yung pang 8 din na iyon, yun ba ay banal o yung convocation ang banal? Sagot? Banal ang 8 day, sabi doon, 8 day thou shalt have holy convocation. So hindi ka pwede mag-holy convocation sa isang araw na hindi naman pinili ng Diyos. Bakit pinili ng Diyos yung 8 day? Hindi nagkamali siya, hindi holy yung pinili niya na araw. Ganun ba yung sabihin? Considered yun, 8 day is holy because God commanded to Okay, next make question. or make a program. Next question. Tanong. Okay, for premise Brother James, 23:39. Also, in the 15th day of the 7th month, when ye shall gather in the fruit of the land, ye shall keep the Sabbath, and on the 8th day shall be a Sabbath. Okay. Maingay itong tuko rito eh. Wala. Okay. Ulitin ko. Kailan nag-umpisa itong 7 days, Brother James? Sagot. Alright. Sa panahon ni Moses nag-umpisa, yes. But what I read to you is Leviticus 23:33, which is ang 7 days doon, 1 week, ang 8 day daw noon ay holy convocation. Hindi mo pwedeng sabihin hindi Sunday yun, 7 days, 1 week yun eh. Okay, next question. Yun bro. Next question. Tanong. Yung 7 days na yon ng Feast of Tabernacle, anong pitsa ng pang-7 buwan nag-umpisa? Sagot? Regardless kung anong buwan, it can be 7th month, it can be 1st month, it can be 2nd month, as long as inutos ng Diyos. Pero dito, 7th month, 1st day of the month, may Sabat. Sa 1st day at saka sa 8th day may Sabat din. Are you saying dalawa ang Saturday? Sa 1st day may Sabat, sa 8th day may Sabat. What does that mean? Dalawa ang Saturday? Mali ka Okay, dyan. next question. Kaya Next yun ay 1 question. week. Next question. Okay, Brother James. Eto na lang. Di ba nag-umpisa ang 7 days sa ika-15 ng pang-7 buwan? Tama ba ito? Mali ka kasi ang 7th day, okay, hello? Sound? Sige. Right, sound? Yeah, mali ka Brother Edwell dahil ang 7th day nag-umpisa doon sa Mount of Horeb na ginawang mandate siya doon sa batas. Doon nag-umpisa yun. Wala pang Leviticus, may 7th day command na ang Diyos sa Israelita. Sa Israelita ha? Hindi sa mga Kristiyano ngayon ha? Huwag kang magkamali ka naman. Okay, next question. Next question. Mr. James, saan ba nababasa ang 8 days? Sa Exodus ba o dito sa Leviticus? Itong ikaw nagbanggit na ng 8 day ha? Saan nababasa ang 8 day? Sa Exodus o Leviticus? Sagot? Marami mababasang 8 day. Kahit sa Genesis, merong 8 day. Meron tayong mababasang 8 day. Marami, brother. Maraming 8 day, brother. Kaya lang yung inano ko sa'yo, no? Yun yung 1 week na may Sabat sa 8 day. Okay, Oh, next yun question. yun. Next question. Okay. Next question. Yung kapistahan na yon na 7 days, anong kapistahan yun, Brother James? Yung 7 days na kapistahan, anong kapistahan yun? Sagot? Piyesta yon ng pagdiriwang ng Sabat sa 8th day. Oh, yun. Piyesta nila yon. Ibig sabihin ng piyesta kasi, didiriwang, pagsasaya, pagsamba. Oh.
na ginagawa nila during the 8th day doon sa 7 days, 1 week yun. Yun yung piyesta na yun. Holy Convocation yun. Okay, next question. Next question. Alin ang banal doon? Yung araw o yung pagpupulong? Both. Hindi pwedeng banal yung pagpulong, hindi banal yung araw. Ano ba naman yan, bro? Gawin mong i-vote mo, bro, kasi Diyos ang pumili, din naman si Satanas pumili, bro. Parang naniniwala ka pala yung Sabbath day, yung Sabado kay Satanas, yung program sa Diyos ay hindi ganun, bro. Mali kung ganun ang paniniwala mo, baguhin mo. Mali yung paniniwala mo na yun. Okay, next question. Next question. Okay. Brother James, ang nababasa ay ang banal na pagpupulong. Sang-ayon ka ba doon na ang nababasa ay banal na pagpupulong? Sang-ayon ka ba doon? Sagot? Wala akong tutol doon. Kaya nga sabi ko kanina, vote eh. Sabi ko, vote. Hindi mo pwedeng banal yung pagpupulong tapos yung araw hindi kasi binless niya ng Diyos yun sa Genesis pa lang eh. The 8th, binless niya ang 7th day, He blessed it. Baka nakalimutan mo, Sabadista ka, yan ang basic sa inyo. Ikaw lang siguro yung Sabadista na ang 7th day niyang araw, hindi banal. Okay, next question. Okay, Next. pero Brother James, walang nababasa na ang 8th day ay banal. Yung araw na pang 8th day ay banal. Walang nababasa. Ang nababasa, yun lang pagpupulong ang banal. Yes or no? Mali ka. Sapagkat, moderator. Okay, time pause tayo. Categorical, Brother James, yes or no yung isasagot. So you may answer categorical. Yes or no ba? Then, oh yes, categorical tayo. Okay, so 33 seconds na lang Okay. po. Okay, so sagot. So, ang tanong niya muna, walang mababasa doon na 8th day na binless, yes or no, di ba? Yes, yes. Ang sagot ko, no, meron. hindi totoo na walang mabasa. Ang sabi ko, no, mali ka, meron. Meron doon because God choose a day which is pagka pinili niya yan, banal yan. Huwag mo ipalabas, huwag mo sabihin sa amin sa live na hindi banal ang pinili niyang araw. Huwag mo sabihin yun sa live. Okay, next question. Sabi rito, Brother James, and on the 8th day, be a Sabbath holy convocation. Okay? May nababasa na banal yung pangwalong araw o yung pagpupulong lang? Okay, time is up. Sorry, Meron pasensya nga, na po. bro. Time is up. So, dyan po nagtatapos yung ating 7 minutes sa cross-exam ng ating affirmative. So, ayan. So, shoutout po muna tayo sa atin dyan at sa lahat po ng mga nag-share. At dyan po sa atin sa comment section, shoutout po tayo dyan. Thank you so much po para sa panunood ng debating ito. So, dako na po tayo ngayon sa rebuttal stand. Ayan, giba and time. So, meron po tayong 10 minutes para sa ating rebuttal stand. So, Brother Edwell, kung ready ka na po, 10 minutes. Okay na po, Brother Edwell? Ready na? Yes po, ready. Okay, so 10 minutes, time start now. Okay. So mga kaibigan, sayang bakit naman ay ipinapalusot pa ni Brother James etong 8th day na ito. Malinaw naman po na ito yung nag-umpisa sa 15th day of the 7th month. Kung sana payagan ako ng moderator mag-share screen, ipalabas ko ngayon itong kalendaryo natin ngayon, Yung kalendaryo natin on the 15th day. Wait po, pwede naman po, payagan ko po. So, sana kung may presentation tayo, sabihin nyo lang po sa akin para maging co-host ko kayo. So, sayang naman. So, wait lang po i-set ko kayo as co-host para po, makapag-share po kayo. Saglit lang po wait lang. So, marami pa naman po tayong oras.
So, Brother Edwel, nakikita nyo na po ba yung share screen? Okay, okay. Okay, you can share now po. So, time resume po tayo. 9 minutes and 28 seconds. Ito po, di ba ang 7th month? 7th month. Ay July. Oh, anong araw yung 15th? 15th, ika-15 araw. Yan po, Friday. Dali. Friday. Diba? Ibig sabihin, magtatapos siya sa 14 Huwebes. Diba? So mga kapatid, hindi po lahat ng panahon ang every 15th day or 8th day ay linggo. Kasi po may pizza eh. Di ba? So may pizza mga kaibigan. Ang kapistang ito, ulitin natin sa pagbasa ha. Okay, nag-umpisa ito sa 27, Brother James. Leviticus 23 ha. Also on the 10th day of the 7th month, there shall be a day of atonement. It shall be a holy convocation unto you, and ye shall afflict your souls, and offer an offering made by fire unto the Lord. And ye shall do no work in the same day, for it is a day of atonement to make an atonement for you before the Lord your God. Kaya may pizza, no? Kaya on the 10th day of the 7th month, then sa 39, sabi rito ha, also, and the 15th day of the 7th month, when ye have gathered in the fruit of the land, ye shall keep a feast unto the Lord 7 days. On the first day shall be a Sabbath, and on the 8th day shall be a Sabbath. And ye shall take you on the first day the bowls, no? So mga kaibigan, itong first day dito at saka 8th day mga kapatid, hindi po ito either Sabado or Linggo. Kasi piyesta ito. Nag-uumpisa ito sa 15th day of the 7th month. Yung sagot ko kanina mga kapatid, actually, kahit na ma-review natin yun, nung tinanong niya ako, na ang Sunday ba, ang 8 di ba ay Sunday, ang sagot ko kanina mga kaibigan ay, kung yan ay 8th day of the week, pwedeng linggo. But, etong pinagbasyan ni Brother James sa Leviticus 23, hindi po yan sanlinggo eh. Hindi po yan 7 araw ng sanlinggo, of which wala nga naman pang 8 araw ng sanlinggo eh. 7 days of Feast of Tabernacle mga kaibigan. Therefore, wala itong kinalaman kung Sabado o Linggo, sapagkat nag-start po ito 15th day of the 7th month. Medyo malayo tayo sa topic natin, ano? So mga kapatid, mga kaibigan, balikan ko po yung topiko natin. Yung Lord's Day is the 7th, Lord's Day is Saturday. Bakit mga kapatid? Hindi dito issue kung ang Sabat ay para sa Hudyo o Sabat ay para sa Hintil. Hindi po dito issue, kapatid, na James. Ang issue dito, which is the Lord's Day? Saturday or Sunday? Ang nakalagay po ay 7th Sabat, mga kapatid, no? Ang nakalagay po ay, okay, ang Lord's Day ay Sabat po yan. Sapagkat pag sinabing Lord's Day, yan po ay pagmamay-ari ng Panginoon. Okay? So anong araw po ba ang inaangkin ng Diyos na sa Kanya? Balikan po natin mga kapatid.
medyo sidetrack tayo kanina o sa doon sa ano, kaya lang hindi ko iniiwanan yung pagtatanong doon kasi maililigaw tayo eh. Hindi ko naman sinabing si Brother James yon. Maililigaw tayo na ang 8th day ay Sabat. Kaya nga lang, kahit nabasahin po natin, baliktad-baliktad po yun. Wala pong sinabi doon na ang 8th day ay banal. Di ba? Ang banal doon yung pagpupulong, mga kaibigan, holy convocation. Whereas, the 7th day, talaga po, the 7th day, which is the Sabbath, is holy day, mga kaibigan. Okay? So, hindi issue rito kung ito'y para sa Hudyo. Wala po sa paksa yun kung sa Hudyo o sa Hintil, no? Na the topic is, which is the Lord's Day. So, mga kaibigan, kailan lang po naging Lord's Day ang linggo? 321 noong ideklara ni Constantino ang Sunday. At ito ay pinapatunayan doon sa Council of Laodicea na ang Sunday ay magiging Lord's Day. But, kailan yon? 336 AD. Kailan isinulat ang Apokalipsis? Anyo 90. Wala pang Lord's Day na Sunday doon. Dahil wala pa, Brother James, wala pa. It refers to the Sabbath day of the Lord, ang Lord's Day doon. Okay? So, maling-mali na sabihin mo ang Lord's Day ay Sunday. Okay? Maling-mali po yon. Although, meron kang mababasa, okay? Meron kang mababasa na Sunday, pero bagong salin na lang po yan, no? Bagong salin na lang po yan, kaibigan James. Bagong salin lang po yon. So, ang sulat talaga, I was in the Spirit. Basahin natin, Ulitin natin sa pagbasa, mga kapatid at kaibigan. 1:10 ng Revelation. Sabi rito, I was in the Spirit on the Lord's Day. Okay? So, Lord's Day. So, sa Griego, Kyriake Hemera, Lord's Day. Wala pong sinabi diyang Sunday, mga kapatid, no? Kumbaga, neutral. Pag sinabing Lord's Day, walang Sunday, wala ding Saturday. Ngunit, buong Biblia natin babasahin, ano nga po ba ang Lord's Day? Anong araw nga po ba ang inangkin ni Kristo? Maging si Kristo inamin ni Kristo, Matthew 12:8. For the Son of Man, for the Son of Man is Lord also of the Sabbath, mga kapatid. Okay? So, ano pa nga ba talaga ang araw ng Panginoon? Wala pong iba kundi Sabat, mga kapatid. Ngayon, hindi naman pwedeng sabihin, kontrahin ni Brother James na ang Sabat ay hindi Sabado. Hindi po pwedeng kontrahin. Sapagkat ang Sabat ay Sabado po talaga yan, Brother James, no? Sabado po talaga dyan. Okay? So, halimbawa, i-translate natin, Translate. Translate English to Spanish, Eto, Brother James, Okay. English to Spanish. Halimbawa, Sabat. So, ano po yan? Ano, Sabado? Okay? Pag sinabing Sabat, Sabado. Kailanman ang Sabat, hindi pwedeng maging linggo. Hindi pwedeng maging linggo. Dagdagan natin, dagdagan pa natin, mga kapatid, mga kaibigan. Yung may Sabat sa Biblia, yung may Sabat sa Biblia, dagdagan natin. Ito, halimbawa, Lucas 4:16. Lucas 4:16. Ito, ating i-translate yan sa... Check po. Okay, i-translate natin sa... Okay, time is up. Time is up na Sayang. po. Okay, Sayang, so sayang. inabot, Brother Edwell. Oo.
Okay, so dyan po nagtatapos yung ating rebuttal stand ng ating kapatid na si Brother Edwel Hortaleza ng SDA. So, pa-stop sharing na lang po. Sige. Yan na po. Pwede niyo po ako magpapresenta, no? Re-request lang ako ng presentation din. If it's okay lang sa admin natin. Okay, so dyan po nagtatapos yung ating rebuttal stand ng ating kapatid na si Brother Edwel. So dako na po tayo sa ating cross-exam ng ating kapatid na si Brother James Orenciada ng Baptist. So kung ready na si Brother James, 7 minutes, time start now. Tanong. Miss Nads, pwede ba ako magpresenta din? Kung okay lang, no? Okay, Mag-share time screen ba? pause. Dito sa yung question. Dito ba sa yung question? Gusto mo? Okay, wait Oo. lang. Oo. Wait lang. In case Okay, so naka-time pause naman tayo. May nakikita ka ng share screen? May nakikita ka na? Brother Edwel, naka-unmute ka. Ay, yeah. naka-mute ka po ano. So, cross-exam na po para sa inyong stand ni Brother James. Unmute ka po. Ready ka na, bro? Brother Oh, Edwel? ready. Okay. Yes, ready. Okay, time. Sound. Wait lang. Sounds. So, wait lang, Brother James. So, pag may nag-share pala, hindi ako makapag-timer. So, wait, Brother Yun James. lang. So, yun lang. So, wait lang. So, ito pala yun. So, hindi ako makapag-share. So, medyo sa cross-exam, siguro, Brother James, ay doon na lang natin to siguro ilatag. Hindi ko, pag may objection, hindi ko maita-time pause yung timer natin. So, wala eh. Sige lang, sige, ano ko na lang. Okay, It's so okay mamaya lang, na it's lang kung may okay, it's okay. presentation ka, no? Okay, so, ayan, Yeah. bumalik na. Dako na tayo, so time resume. Brother James, tanong. Sige, una ko po tanong sa inyo, dito sa Leviticus 23, Brother Edwel, no? Sa Leviticus 23 verse 36, nakalagay kasi dyan 7 days. 7 days, he shall offer an offering made by fire. Ang tanong ko dyan, yun bang 7 days dyan? 1 week ba yan? O hindi yan 1 week? Hindi po yan 1 week. Kasi nakumpisa yan sa 15th day of the 7th month, Brother James. Kaya hindi po yan week. At walang kinalaman yan sa Sabado or Linggo. 7 days of feast po yun, kapistahan. Okay, next question. Okay, sige. Alright. Next kong question. So, yun bang 8th day dyan na Sabbath, yan ba ay blessed day o cursed day? Ano? Sagot? Sagot lang. Okay, sagot. Wala sa dalawa. Next question. Okay, next question. Okay, Next so hindi question. cursed day. Okay. Sang-ayon ka ba sa Remedy Bible na ginamit mo? Sang-ayon ka ba doon lahat? Sa Remedy yes. Bible na ginamit? Okay. Yes, ang ayon ako, nasabat po yun eh. Okay, so sang-ayon ka sa Remedy Bible. Okay, sa Remedy Bible kita puntahan ngayon. Next kong question sa iyo. Dito sa John chapter 20 verse 19.
ng Remedy Bible na ginamit mo. Ano ang ginawa ng mga alagad sa verse 19? Ano ang ginawa nila? Sagot? Okay, time pause tayo, Anong time ginawa pause. nila? Okay, Sige. okay, sagot, Brother Edwel. Okay. Sagot? Ang ginawa nila, sila ay nagkakatipon, Brother James. Brother James, nagkakatipon Okay. sila. Pero hindi po yon Lord's Day. Nagkakatipon sila eh. Hindi Lord's Day. Okay, next question. Okay. So sabi sa Bible mo na ginamit, nagtipon sila. Ayon sa mababasa sa verse 19, anong araw yun? Anong araw? Sunday? Saturday? Okay, wala problema. Sunday or first day. Basta first day, Sunday po yan. Pero hindi po yon banal na araw. Hindi po yon Lord's Day. Wala pong nabanggit ng Lord's Day, Brother James. Nagtipon lang po sila doon. Okay, next question. Okay. Ulitin ko ha. So sang-ayon ka ngayon sa live. Sang-ayon ka ngayon sa live na ang mga apostol nag-gather sila Sunday. Sang-ayon ka? Ah, yes. Nag-gather sila. Kaya lang, hindi nga yun holiday. Hindi rin yun Lord's Day. Alam tayo doon. So, hindi Lord's Day yon. Hindi yun holiday. Hindi yun, Brother James. Okay, next question. Okay. So, ayon sa Matthew, so buta tayo si Matthew, no? Nag-worship din ba sila doon sa Sunday na nabuhay si Kristo? Nag-worship din ba sila o hindi? Sagot. Sagot. Yes, sapagkat nasa lubungan nila si Jesus nung siya nabuhay na maguli, araw ng linggo po yon. Pero hindi ibig sabihin na yun na ang Lord's Day. Sapagkat ang Lord's Day pa rin ay Sabat sapagkat ni Kristo na Okay, next araw question. niya Sabat eh. Next question. Okay. Meron ba tayong mababasa letra por letra na ang mga apostol sinamba si Kristo sa Saturday? Meron, wala? Okay. Categorical, Well, meron wala? wala. Wala tayong litra por litra. Honest lang na sagot. Walang litra por litra na sinamba ng mga apostol si Kristo ng Saturday. Ngunit, sa ibang mga talata, ang araw ng Sabat ay pagsamba sa may lalang ng langit at lupa, Brother James. Litra por litra. Okay, Wala next naman. question. Next Okay. question. Okay. Sino ang nakasunod sa mga apostol? Nung sinamba ng mga apostol si Kristo noong Sunday, sino nakasunod sa kanya? Sabadista o mga Baptist? Sinamba ng mga apostol si Kristo sa Sunday, kasi sabi mo sinamba siya sa Sunday eh. Nung sinamba ng mga apostol si Kristo sa Sunday, sino pong nakasunod doon sa aspeto na yon na sinamba nila si Kristo sa Sunday? Kayo ng Sabadista o mga Baptist? Kami, Sagot. Adventist. Bakit? Araw-araw nagsasamba kami eh. Araw-araw nagsasamba kami, araw-araw. Pero yung pangilin, pang-pitong araw na Sabado, o with Sabado, ang inangkin ni Kristo na araw niya at siyang Panginoon. Kaya ang Lord's Day, Sabado. Okay, next question. Next question. Okay, next question. So sabi mo kasi kanina kayo nakasunod. Sinunod niyo ba to na ang mga disciple nag-gather sila nung Sunday? Sinusunod niyo ba yan na kayo nag-gather ng Sunday? Sinusunod niyo ba yan? Yes or no? Okay, sagot. Yes. or no? Nagagather din kami pag Sunday. Nagmi-meeting ang church board. Nagmi-meeting din. Sunday. Okay? Ngayon, yung Sunday na sinabi mo dyan, sa John 20:19, minsan lang din yun, Brother James. Hindi araw-araw. Kayo, bawat Sunday kayo nagpupulong.
Pero yung mga alagad, nagpupulong every Sabbath kasama si Pablo. Okay, so time is up. Ayan, sakto. Okay, dyan po nagtatapos yung ating cross-exam ng ating kapatid na si Brother James ng Baptist Church. So, dako na po tayo sa kanyang rebuttal stand ng 10 minutes. So, kung ready ka na, Brother Okay. James, so 10 minutes, time start now. Okay, maraming salamat Miss Nads, moderator. Brother Edwell, maraming salamat. Round 2, bumulagta na naman yung kanyang argumento, gumuho na naman at di na naman nakatindig. Imbis na kontrahin ang argumento, kumakampi na sa akin. Sang-ayon pala siya na sila'y nagagather ng Sunday. Sang-ayon din siya na si Kristo sinasamba ng Sunday. Wala pala siyang tutol. Pareho na pala tayo, Brother Edwell. Batikos ng batikos kayo sa programa nyo na kayo daw sumusunod na tunay kasi sa Sabado. Sumusunod din pala kayo sa Linggo. Sumusunod din pala kayo, parang sarili nyo binabatikos nyo. Parang ganun lumalabas nun eh. So maging honest kayo sa mga program nyo. Kapag binabatikos nyo mga Catholics, Baptist, kung sino pa man na Sunday worshiper, gatherer, parang lumalabas, kasama ka sa binabatikos. Kayo pala talaga binabatikos ni sarili niyo. So wala kayong karapatan na batikusin ng mga kung sino-sino, Baptist, Catholic na sumasamba sa Sunday because the apostles did worship and did gather on Sunday. At ikaw na mismo nag-agree sa akin na kayo pala ay nag-gather ng Sunday. So bakit nyo hahatulan yung mga hindi nag-gather ng Sunday? Nag-gather ng Sunday at nag-worship ng Sunday. Bakit nyo sila i-judge? Ikaw naman pala yung sumasamba sa Sunday, nag-worship ng Sunday, at ikaw isang ayong ka na nag-gather kayo ng Sunday. So what is the point of your presentation? So it's nothing. So sumangayon na siya. So ano pa papatunayan natin dito? Wala na. Tapos na ang debate. Sangayon na siya eh. Sino nakasunod na sumamba kay Kristo ng Sunday? Sila daw. Meron ba kayo? Kayo ba? Nagagather ba kayo sa inyong mga churches? Sa inyong mga churches? At nagagather ba kayo? Sumasamba ba kayo sa inyong mga churches ng Sunday? Sige nga. Mag-send ka nga sa akin ng video na kayo'y nag-gather ng linggo at sumamba kayo ng linggo. Sige nga kung kayo totoong nakasunod. Just open challenge doon sa inyong aral, no? I'm not personalizing you, but just a challenge to you. If you can produce to us a video coming from you that you worship, you worship, you gathered on Sunday. Nag-gather kayo ng Sunday. I appreciate you kapag mapalabas mo. Ma-appreciate kita kasi kampi ka pala sa amin. At kapag hindi mo maipalabas, then you made a mistake that you said na kayo yung sumusunod. In fact, hindi kayo yun. Now, hindi daw 7 weeks. So, ang 7 days daw, tinanong ko siya doon sa Leviticus, 7 weeks ba yun? 1 week ba yun? Hindi daw yun 1 week. Pambira ang 7 days. 7 days. Paano hindi naging 1 week ang 7 week? 7 days is the full week. Tapos hindi daw yun 1 week sa Jewish calendar, yung 7 days. Pambihira naman si brother. Saklap noon na. Hindi 1 week ang 7 days. Sa creation mismo, 7 days, 1 week yun. Sabi niya, Time post. Brother James, hindi ka namin naririnig. Nawala yung audio mo. Yan. Low. Naglulus siguro yung, yan. Sige. Matagal ba po nawala or mabilis lang naman nawala? Saglit lang Saglit. naman. So, meron ka pa 6 minutes and 4 seconds. So, time resume. Alright. Thank you so much, Miss Moderator. Sabi niya,
Yun dong Sunday, ginimbento lang daw sa panahon ni Constantine. Yet si Kristo sinamba ng mga apostles at nag-gather sila sa Sunday. Paano si Constantine nag-umpisa? Ito pa sa history. Kaya kinontra mo yung kinontra mo yung paliwanag mo eh. Si Constantine, hindi niya inimbento ang Lord's Day sa Sunday. Hindi. Si Constantine, no, kinontinue lang niya yung nakagawian ng mga Kristiyano from the time of Christ until doon sa mga sumunod, doon sa mga ante-Nicene fathers, tulad nila Ignatius. Ignatius also admitted that it is no longer Sabbath. According doon sa kanyang sulat, according dito sa kanyang sulat, sa letter to the Magnesians, if you're familiar with it. Siguro, di ka siguro familiar dyan sa mga ano natin. Hope so, I expect you na familiar ka dapat dito kasi church history to. According dito sa sulat ni Ignatius sa letter to the Magnesians, sa original Greek tayo, kasi mas better yung original Greek sa text, sa chapter 9. Aeon, oien palios, pragmasin, antrafentes es koinotita olpidos, ilton mekiti sabatizontes, alakata, karyakon zontes, en ikay zoe imon, anetolen de aftu, kay tuot tanatut aftu or tines arnootay de o misteryu elovien metupestivet. Inna en retomen matitay Yusu Kristo tao budo didas ko imon. Ano sa English 'yon? Pag in English mo siya, translated sa English, ang sabi, if therefore those who were brought up in the ancient order of things have to come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day, which is the resurrection of our Lord Jesus Christ, sabi ni Ignatius of Antioch. So mali ka sa akusasyon mo na si Constantine nag-imbento. This is a show na siguro you miss to study the church history. Kasi nasa church history yan. Hindi pwedeng hindi mo alam yan. Dapat mag-expect ako na alam mo yan. Si Ignatius of Antioch, sa kanyang sulat sa Greek, affirm na ang mga Kristiyano no longer observing the Sabbath. No longer observing the Sabbath, alkata, kyriakonzontes, mikitis sabatizontes. No longer observing the Sabbath. Hindi na daw, kundi yung Lord's Day daw. Yan. Si Ignatius yan, first century yan. And he was a disciple of John, if you're familiar with him. So you got a wrong argument and you have a historical error. Time post, nawala yung audio mo ulit, Brother James. Yung audio mo, nawala. Wala nga. Sorry. Naglulus. Okay, Alright. time resume. Yeah, thank you. So our brother Edwell got a historical error na si Constantine daw ang nag-invento. Wrong. First century pa lang, si Ignatius affirmed, not just only Ignatius but some others like Justin Martyr affirmed that Sunday is the gathering. And it is also in the writings of Didache. Marami mga first century documents na mga ante-Nicene fathers before ang Constantinian Creed at ang Nicene Creed na buo, meron ng mga ante-Nicene fathers who affirmed traditionally that Christians truly gathered on Sunday. And that is also in the book of Acts, in the 1 Corinthians, may kita mo doon in the first day of the week, nag-gather sila. Si Paul doon sa book of Acts, I think in somewhere chapter 19 to 20, first day of the week din yon, Sunday yon sa Christian calendar. So, you got a wrong argument na ito'y nanggaling kay Constantine. Very, very wrong. You need to change your idea. So, very strong yung ating argument. He already affirmed that Sunday is the day that apostles and Christians worship. Minsan lang daw. Anong minsan? Ay bakit sa Acts nangyari yun? Nag-preach si Paul. Minsan ay bakit nang doon sa 1 Corinthians nangyari ulit yun? So again, you got a missed argument. And you must amend your argument. It will not work. No? So kung tatanungin kita, yung pagsamba nila kay Christ every Sunday na ginawa ni Paul, ginawa sa 1 Corinthians at paulit-ulit, is it a blessed day or a cursed day? Paano ka sumagot? Wala. You cannot affirm na cursed day yun. Because you know in yourself, and you know to yourself that it is not a cursed day.
If it is not a cursed day, then I would agree, I would suggest that it should be a blessed day. If it is not a cursed day, if you cannot affirm with a confidence na yun ay curse, kasi wala ang sagot mo. Hindi mo siya pwedeng sabing curse yun or bless yun. Yeah, for me, bless yun. Why? Okay, let me read to you a verse. Let me read to you a Bible na sinasabi niyang bagong translation. Eh bakit yung Remedy Bible hindi bagong translation yun? Ano ba naman yan, Brother Edwin? Kahit yung Bible na ginamit mo, kailan lang yan? 20th century lang na-produce yan. So if I argue kung blessed day ba yung gathering nila sa Sunday na worship nila si Christ at nag-gather sila doon, kung cursed ba yun or blessed, hindi mo masagot, no ka. Well, I would argue na yun ay blessed day based sa aking mababasa ngayon na version ng Bible. According dito sa version ng Bible, in 1 Corinthians 16 verse 2, sa The Voice version, on Sunday, the first day of the week, I want each of you to set aside an amount as God has blessed you. So the Sunday is blessed by God during the time of the early Christians. God has blessed you if it was on time's Sunday. up. Okay, time is up. Okay, so dyan po nagtatapos yung ating rebuttal stand ng ating kapatid na si Brother James ng Baptist. So kung ready na po si Brother Edwel ng SDA para sa kanyang cross-exam, ay Brother Edwel, unmute ka po. Brother Edwel, are you there? Yes, ready. Okay. So 7 minutes para sa iyong pagtatanong. Okay, ready? Time start now. Tanong. Okay, ito ang Brother James. Sa John 20:19, anong dahilan bakit nagkatipon ang mga alagad? Anong dahilan? Yeah, so sasagot na ako. Yes. Kaya sila nag-gather kasi gusto nilang makita si Christ at sambahin si Christ. Kasi nag-gather nga sila doon para makita nila na nag-resurrect si Christ. Kasi sinabihan sila ni Peter na si Kristo nag-resurrect. So they began to gather, and after they gathered together, they saw Christ in front of them and they worship Christ. According sa Matthew, worship nila si Christ. Next At question. Sunday yun, hindi yun Sabado. Next question. Okay. Next na tanong. Follow up lang doon. Sound. Ang tanong ko kanina, anong purpose? Bakit sila nag-gather? Ang sabi mo, para sumamba. Mr. James, ikaw ba ay nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling ka? Sagot. I spoke the truth because mababasa ko nga na sila ay nag-worship. Ano pa ba dapat mong malaman kung meron na doon mismo nakalagay, they gather, they worship Christ on Sunday. Is it mali pa ba yun? Nakalagay na nga doon. Okay, next question. Sabi rito ha. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews. Brother James, anong dahilan bakit sila nagkatipon? Upang magsamba o nagtipon sila dahil takot sa mga Hudyo? Sagot. It is also for worship and also for fear kasi papatayin nga sila. Nagbanta nga sa kanila. So what's wrong kung sila ay mag-gather kahit takot sila, yet they still worship Christ because yun talaga sa pinakapabalik pa lang eh. Sa verse pa lang eh. Next Verse question. 15 pa lang. Next They will question. go to... Okay. Brother James, ang mababasa ay sila ay nagkatipon dahil takot sa mga Hudyo. Totoo ba ito o mali? Sagot. Hindi nga mali. Yan, tama nga yan. Pero it doesn't say na yun lang ang dahilan. Mali ka. Kasi malinaw naman dito sa pagpapabalik na verse, dito sa verse 10. They saw Jesus risen from the dead, and two angels came out and they told them na si Christ nabuhay. So dali-dali silang pumunta. Yun na talagang pinaka-reason doon. Nauna na yung gusto nila puntahan. Next question. Okay, Brother James. Sa 2019 ng John, ng Juan, may mabasa ba doon na sila'y nagpupulong para magsamba? May mabasa? Meron o wala? Yes, What? there is. There is. Like Thomas, he bowed down and said, "My Lord and my God." Hindi ba yun worship?
Worship yun. My Lord and my God, worship yun. Okay, next And then sa question. Matthew, Next question. Brother James, yung kasama nila si Tomas, kasama ba si Tomas dito sa 2019 ng Juan, nung time na yon? of course, kasama. Nag-gather na nga sila nung nag-gather na sila, nung nakasama na nila si Thomas, gathering pa rin yun. Hindi naman naputol yung gathering eh. Nung nag-gather na sila, nung nakasama si Thomas, hindi nag-gather sila, nag-worship sila. And Thomas worship Christ, my Lord and my God. O, this worship pa Okay. rin yung talagang sadya nila. Next Kasi gusto nga nilang question. puntahan. Next question. Brother James, honest question. Kasama ba si Tomas dito sa Juan 20:19? Kasama si Tomas o hindi? Kasama si Thomas pero siya ay nasa labas ng building. Pero kasama siya dyan. Oh, nasa ibang room siya. Pero kasama siya sa gathering. Kasi when we say gathering, local Christians in a certain city, yun ang gathering. Baka hindi mo din nagigets yung church kasi in Okay, local next church. question. Next question. Oh. Okay. Brother James, kapag kasama sa gathering, pwede lamang doon lang sa labas? Meron na ba doon TV para manood na lang? Malikaw walang TV doon sa panahon nila. Kasama siya doon dahil malapit lang naman siya doon na area. It doesn't need to be how many kilometers. Pero kung pag-uusapan, nag-gather sila, nag-gather talaga. Later on, nakasama na nila. Stop laughing. No, Okay. respect my answer. Okay, next question tayo. So, time pause muna po tayo. Okay, yes, tama po, Brother Edwell. Siguro po medyo iwasan natin yung ating pagtawa at medyo seryoso po tayo dito. Ano po? So, mamaya po siguro pagkatapos ay pwede po tayong, may freedom naman po tayo. Pagka po natapos yung ating Q&A, pero medyo distraction po kasi yung pagtawa natin during cross-exam or debate. Okay po? Okay po tayo doon? Okay. So, 1 minute and 31 seconds. So, next question. Next question. Okay. Mga ilang sesyon ng mga alagad, Brother James, bago nakasali si Tomas? Sagot? Isang session lang yon. Isang session ng pagsamba dahil sa verse 19 nakalagay, the disciples were overwhelmed, sa Biblia mo to, with joy and thanksgiving. Hindi ba't pagsamba din yan? Nag-thanksgiving sila, nag-joy sila, na-overwhelmed sila, they saw their Lord. Then si Judas, nakasama na nila. It doesn't mean hindi bilong si Judas sa 12 apostle. Si Judas, si Thomas, Thomas. Okay, next question. Next question. Next question. Ibig sabihin, Brother James, isang session lang absent si Tomas, tama? Sagot? Isang session lang ang pagsamba nila ng sabay-sabay. Kasi nung sinamba nila sa verse 19, wala pa si Thomas, nung pumasok si Thomas, no, sinamba ni Thomas si Kristo. So overall, ang pagsamba nila, iisa lang yun, isang araw lang yun, Sunday yun, gabi, nag-gather sila. At hindi Sabado yun, Sunday yun, mali ka kanina. So, again, maraming salamat po. Diyan po nagtatapos ang ating cross exam sa ating ng ating kapatid na si Brother James, sa ating kapatid na si Brother Edwell. So, thank you so much po para sa ating mga kapatid yan sa comment section at sa lahat po na nag-share ng ating live. Maraming salamat po. At ngayon po ay dadako na tayo sa ating final conclusion. Again, wala na po itong objection. Tuloy-tuloy na po tayo at ang magko-conclude po sa atin dito ay ang ating ang ating kapatid na si Brother James. Ayan. So, meron kang 5 minutes, Brother James, para sa iyong final conclusion. So, ready ka na ba? Yeah. Yes. Una Okay. kong i-conclude dito, sound check. Ayun. Okay. Time start. Ayan. So, una ko i-conclude dito, una, sasabihin niya na hindi daw yun Sunday yung sa Leviticus. Pero 7th day yun.
So again, ang seventh day ay 1 week. Pero ang sagot niya, hindi daw yun 1 week. So again, wrong argument. Ngayon, kahit sasabihin pa niyang hindi naman lahat ng 7 days ano sa kalendar. Wag mo itulad ng kalendar nila sa kalendar natin. Yun lang yung masasabi ko sa iyo. Dahil ang 7 days sa kanila is 1 week, considered 1 week yun. Okay? So yun. Tapos babanatan niya ako for sure diyan doon sa kay Thomas. Well, hindi mo ako pwedeng banatan doon dahil sa verse ano pa lang 20 verse saan ba yun? 19 nakalagay na diyan, they overwhelmed with joy and thanksgiving. Nag-thanksgiving mismo sila. So pagsamba ho yan sa Psalms, yung thanksgiving, it's yung act of worship sa Diyos. And then nakasama na nila si Thomas, then they worship together. So what's wrong? What's wrong with ba't kailangan mong tanungin diyan? Ang ganda na nga ng talata diyan, Sunday sila ginawa nila yan. At di naman niyo ginagawa yan. Ginagawa ba niyo yan? Nag-thanksgiving na kayo sa isang lugar, nagtipon kayo sa Sunday? Wala. Di naman niyo ginagawa yan eh. Never niyo ginawa yan. Kaya hindi kayo nakasunod diyan. No? So ang sangayon siya na ang Sunday, yun yung time na si Kristo sinamba ng mga apostles, nag-gather sila doon, they did thanksgiving, they were overwhelmed with joy. And it is also repeated in Acts and in 1 Corinthians. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa akin na yun ay minsan lang. You are wrong. Ilang ulit yun nangyari. Nag-gather sila. 1 Corinthians also the same. May gathering talaga mga unang Kristiyano Sunday, which is hindi ginagawa ng inyong church. Ayun. So he agreed to me that Sunday is very important, that Christ and the apostles did gather, did worship, thanksgiving. Oh. Sabi niya, hindi naman Lord's Day yun. Ano yun? Satan's Day. Kung hindi yun Lord's Day, Satan's Day yun. Ay, hindi mo nga masagot kanina eh. Yun bang 8th day na Sunday? Cursed day o blessed day? Hindi mo masagot. Eh kung tatanungin kaya kita, so yung Sunday, Lord's Day o Satan's Day? Wala na naman ang sagot mo. Kaya wag ka nang mag-trick na wala akong napatunayan si Brother James na Lord's Day Sunday. You don't need to trick me because I know na hindi mo kayang sagutin na kapag tinanong kita na ang Lord's Day doon, ang Sunday doon where they did worship and they did gather, is it Lord's Day or Satan's Day? I know you cannot answer the categorical question. You will say no. Yeah. So I know how will you try to rebut, but your rebut is already vain and it is already against your answers, against your presentations, and all of your answers are agreeing on my side. So yun yung masakla. So when you debate, be sure na hindi ka kumakampi sa iyong makakausap. Yun dapat na gagawin mo. So wala akong against doon sa Leviticus na Sabbath day sa third day. Yes, sa mga Hudyo, according sa Malachi chapter 4 verse 4, it was commanded to all Israel. Hindi ako against doon. At hindi rin ako against doon sinabi ni Kristo, siya ang Panginoon ng Sabat. Wala din akong against doon kasi ang point doon, di naman sila nagsabat noon. Ginambala sila, ba't sila nagsabat? Yet sabi ni Christ, ako ang hindi masigit sa Sabat. I am the Lord of the Sabbath. I am more than Sabat. Yan. So wala akong against doon sa mga talata niya. Against lang ako doon sa kanyang maling presentation at mga maling paliwanag, which is taliwas doon sa kanyang mga sagot. So yung kanyang mga sagot at yung kanyang paliwanag from the first presentation to second presentation are all contradictory sa lahat ng kanyang mga sagot sa aking first and cross-examination. At hindi lang siya nagkukontrahan doon sa kanyang mga presentation niya at yung kanyang mga sagot din ay kumakampi din sa aking mga presentation. So I'm not saying na panalo ko, no. I want people to see that when you argue something saying that it is the truth, dapat consistent. Dapat hindi kakampi doon sa isa at dapat sang-ayon talaga dapat sa nakasulat. Okay, time is up. Ayan. So, dyan po nagtatapos ang ating final conclusion ng ating kapatid na si Brother James ng Baptist. So, dako na po tayo sa ating
first speaker na si Brother Edwell. Brother Edwell. So, Brother Edwell. Yes. Yes, okay. So, Yes, yan. Madam Nan. Yes, okay. So, kung ready ka na po, 5 minutes para sa iyong final conclusion. So, time start now. Okay, thank you very much, Madam Nads, ng moderator natin. Mga kaibigan, wala po tayong magawa kung mapatawa ko. No? Sorry, napatawa ko. Kailangan kasi, may dahilan naman din na mapatawa ko eh. Kasi sinabi ni James na si Tomas daw ay kasama doon sa gabing iyon na pagpupulong po nila mga kapatid. I-ready po natin ang talata. Tinanong ko si James kung hindi ka ba nagsinungaling. Sabi hindi raw. Nako, mahirap yan, Brother James. Delikado yan. Yung sinabi mo, nakasama si James dito. Kasama dito si Tomas sa 2019 ng Juan. Wala po. Mga kaibigan, so Brother James, kailangan sana tapat ka sa pagsasagot mo. Dito sa talatang 19 ng Juan 20, tinanong kita kung anong dahilan bakit sila ay nagpupulong. Sabi mo para magsamba. Brother James, hindi ka honest eh. Sabi rito when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Diyos. So hindi ka nagsasabi dito ng totoo patatawarin na lang sana kita. Okay? So hindi ka nagsasabi ng totoo for fear of the Diyos. Takot sila rito, hindi pagsamba. Ngayon, tinanong kita kung kasama ba dyan si Tomas. Sabi mo kasama, pambera. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Brother James, sana magbago ka na Dito sa talatang 24, Juan 20:24, sabi rito, but Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. Sabi mo kasama. Sablay, no? Sablay, Brother James. Ngayon, balik ako sa paksa. No? Iribat ko konti yung 7 days doon sa Leviticus. 7 days of Feast of Tabernacle po yun, mga kapatid. At yun ay nag-i-start ika-15 ng pang-7 buwan. Ay hindi naman yan Sabado ang ika-8 doon. Siyempre, ang first day doon, yung ika-15 araw ng pang-7 buwan. Magtatapos po yan sa Pizza 22. Tama ba ako? 22, yung pang-7 araw. At ang pang-8 doon, 23. So hindi po yan lahat tatama sa Sabado o Linggo. So wala pong kinalaman po yan either Sabado or Linggo sapagkat may pizza kung kailan mag-umpisa, kaibigan. Ngayon, eto. Sabi po rito sa aklat, The Bible Story by Reverend Richard Barron, OSB, and Reverend Alexander Jones, Volume 1, The Catholic Press, Incorporated, Chicago, Illinois. Okay? Anong sabi po rito? And Jesus, his disciples, now entered Capernaum at the Lord's Day. Kung basahin po natin, mga kapatid, sa original Bible, itong Lord's Day dito ay tumuturo sa Sabbath Day, mga kapatid. So ngayon, at isa pang mga talata, mga kapatid, no? Sabi rito, na si Jesus ay pumasok din sa sinagoga on the Lord's Day, mga kapatid, no? Sabi rito Okay, itong isa. Lord's Day. Noong si Jesus ay nandun sa Nazareth, mga kapatid. Okay. Nasabi rito, Jesus and his disciples now entered Nazareth
where he was brought up, enter in the Lord's day in the synagogue, mga kapatid. So, ibig sabihin, itong aklat na ito, aklat po ito ng Katolik, no? Ay nagpapatunay na ang Sabat ay Lord's Day, mga kapatid. Lord's Day. Si Juan, Okay. mga kaibigan, Time is up. Okay. So, yan. So, inawad po. So, dyan po nagtatapos yung ating final conclusion ng ating first speaker na si Brother Edwel ng SDA. Maraming salamat po. Ayan. So, dito na po nagtatapos yung ating debate. At ayan, sa atin po dyan sa comment section. So, mag-delay po tayo at gawin po natin isang pag-aaral para sa bawat pinananampalatayanan ng mga nakikinig. So maraming salamat po at congratulations po from In Defense of the Truth para sa ating dalawang kapatid na debaters para po sa isang maginoo, maayos at payapa na debate. Maraming salamat po. At sa atin po pagtatapos ng ating debate na ito ay syempre bibigyan po natin ng pagkakataon sa minuto para sa pagpapasalamat po ng sa bawat pagpapasalamat na kanilang gustong pasalamatan. So, unahin po natin siguro si Brother Edwel. 1 minute, Brother Edwel. Okay, pasalamat po tayo. So, 1 minute, start now. okay, thank you very much, Ma'am Nads. Sa inyo po magandang pagmamoderate, ano? Parang gusto ko rito sa platform niya. At thank you rin po kay Brother James na naging ating kaibigan ngayon, no? Na nakapag-dialogue sa gabing ito. At least dyan po sa live. Ating kay Brother Camacho na mga kasama po natin sa mga apologies, no, ng Seventh Adventist dyan po sa Advent Biblical Ministry. Kasama si Brother Rocky Tulog. At salamat po mga kaibigan. At nawa po ang pagpapala ng Panginoon ay sumasa atin. At mabuhay po tayong lahat. Back to you, moderator. Amen. So, thank you. Maraming salamat po, Brother Edwel ng SDA. So, dako po tayo sa ating kapatid na si Brother James. Pasalamat po tayo sa mga gusto nating pasalamatan. So, 1 minute, start now. Yeah, una-una ang gusto kong pasalamatan din, una higit sa lahat, syempre, ang Panginoon na siyang tunay natin na sinusunod, sinasamba natin at we live for Him. At sa debate na ito, thank you din po, secondly, doon sa platform na ating ginamit ngayon, very accommodating. At number 3, thank you din po sa ating moderator na napakahusay mag-moderate po, no? Very professional, very likely, no, sa ating kasi sa mga debaters diyan na talagang they like the formal discussion. And thank you din po sa inyo, no. Port sa ating kausap si Brother Edwel. Thank you so much, Bro Edwel, for inviting me dito sa debate na to and for challenging me about a certain topic. And thank you sa time mo. Thank you sa yung bibigay ng oras. I really appreciate. And to those who are here in the room at doon sa labas, sa iba't ibang lugar na nanonood, thank you din sa inyong suporta dito sa platform at sa inyong panonood, syempre sa pag-aaral. God bless, ingatan tayo ng Panginoon din, no? Okay, so maraming salamat po again from In Defense of the Truth family. So thank you so much po sa ating bawat debaters ngayong gabi na to at nakaraos po tayo na isang payapa at maayos na debate. At again, kung narinig niyo po kanina, so open po ang In Defense of the Truth page, FB page po namin. Kung gusto niyo pong magpa-sked ng mga debate, so message lang po kayo para may ayos po natin yung ating mga schedule. So abangan niyo po this coming Saturday and Sunday, magkakaroon po tayo ng isang debate muli and sa mga susunod pa pong week, may mga nakasalang po tayo. So open po ang platform na to para po sa ating isang mga maginoong usapan. So again, once again, thank you so much po sa lahat ng ating mga nasa live
sa lahat po ng ating mga nasa comment section, at syempre sa lahat po ng ating mga nag-share. Ayan. Pagpalain nawa po tayo ng ating makapangyarihang Diyos. Amen, amen, and thank you so much, Brother Edwell, and thank you so much, Brother James. So, maraming salamat po at mabuhay po tayo. Congrats po. Salamat Okay po. guys, ingat tayo. Thank you po sa lahat. Okay. Thank you so much po. Bye-bye. Salamat po sa lahat.